Kung usapang pure bucket getter lang, meron tayong NBA player na automatic na scorer. Hindi siya ang pinakamabilis, hindi rin pinaka-explosive, pero grabe ang pulido ng galaw. Mula job step, fadeaway, hanggang sa mga swishable threes niya. Nung prime niya, lahat ng depensa parang lutang lang sa kanya. Ngayong part 13 ng ating NBA Did You Know? Pagtripan naman natin ang fresh from Hall of Fame induction, ang mga iconic moments sa buhay at karir ni Carmelo Kiam Anthony. Smith has it. Knicks down three. Should the Bulls foul? No. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Si Melo ay may dugong Puerto Rican. Ang nanay niya ay isang African-American at ang tatay niya ay full-blooded Puerto Rican. At dahil may Spanish at Latin roots siya, minsan inaakala ng iba na may lahing Pinoy daw si Melo. Dahil siguro sa kulay nitong parang kayumanggi. Kaya hindi rin nakapagtataka kung bakit sobrang mahal siya ng maraming Pinoy fans. Nakaranas din si Melo ng discrimination noong high school sa Towson Catholic High School. Ang tinuturong dahilan ay dahil lumaki si Melo sa Brooklyn at Baltimore, dalawang lugar na matindi ang reputation sa crime at poverty. Dahil dito, madalas siyang ma-judge ng mga tao sa paligid, lalo na nung nagsisimula pa lang siyang sumikat sa basketball. Nandyan yung hindi daw siya fit sa environment ng private Catholic school. Medyo maangas daw siya maglaro at may ilan na hindi natutuwa sa personality niya. At dahil parang lagi siyang under scrutiny at dumating sa point na hindi na healthy para sa kanya yung environment, napilitan siyang lumipat sa Oak Hill Academy. Sa college naman, isang taon lang nagtagal si Carmelo pero grabe agad ang naiwan niyang legacy. Noong 2003, dinala niya ang Syracuse University sa kanilang unang NCAA championship sa buong kasaysayan ng school. Freshman pa lang siya noon pero siya na agad ang Final Four most outstanding player. At dahil sa impact niya, kahit isang season lang siya naglaro, niretiro ng Syracuse ang kanyang number 15 jersey noong 2013. Noong 2003 NBA draft, si Melo ang projected number 2 pick noon. O may nagsasabing pwede pang maging first overall pick. Pero ang Cavaliers noon ay sure nang si LeBron James ang kukunin nila. At naghihintay na lang ng miracle ang Denver Nuggets noong panahon na yon dahil third pick ang nakuha nila. At nawalan sila ng pag-asa sa either Melo or LeBron. Pero yon, di ko alam ano nakain ng Detroit Pistons at ang pinili ay si Darko Milicic sa second pick. Kaya nagkaroon ng tsansa ang Nuggets para piliin sa third pick si Carmelo Anthony. Pero si Darko Milicic naman ang pinakaunang naging kampiyon sa malalim na batch nila. Pero bilang role player nga lang. Kaya yun, maaga din nagpahinga at nagretiro. Walang ring si Melo sa kanyang buong NBA career. Pero kung sa Olympics ang usapan, itabi mo, siya na bahala. May isang version si Carmelo Anthony na tinatawag ng fans na Olympic Melo. Siya ang unang male basketball player na nakakuha ng 3 Olympic gold medals plus isang bronze. At matagal siyang naging all-time leading scorer ng Team USA bago siya malampasan ni Kevin Durant. Kumbaga, sa NBA minsan nakukulangan ng tao sa kanya. Pero sa Team USA, automatic, si Melo ang pangkampante, certified clutch at ultimate weapon sa international stage. Alam mo bang minsang sinagip ni LeBron ang buhay ni Melo? Noong 2006, nasa bakasyon si Melo kasama ang Banana Boat Crew sa Bahamas. Habang nag-i-snorkel sila, napansin ni Melo na tinutulak siya ng malakas na current palayo ng palayo sa bangka. Naiwan siya mag-isa at ramdam na niya na delikado yung sitwasyon. Buti na lang nandun si LeBron. Walang dalawang isip, tumalon si LeBron mula sa boat at nilangoy si Melo pabalik sa bangka. Kaya kung tutuusin, literal na sinagip ni LeBron ang buhay ni Carmelo Anthony. Kaya simula noon, bukod sa pagiging magkaribal sa court, may malalim ding respeto at brotherhood na nabuo sa pagitan ng dalawa. Noong 2013, sa isang laban ng Knicks at Miami Heat, gumawa lang naman si Melo ng 50 points. Pero ang twist, wala ni isang puntos galing sa paint. Literal na puro mid-range jumpers at tres lang ang ginawa niya buong game. At remember, Miami Heat yon, defensive team na may LeBron James at prime big 3 pa. So, ibahin mo si Melo sa mga umi-score ng 50 points sa isang game pero 25 free throws. Aray ko. May alter ego si Carmelo Anthony, ang Hoodie Melo. Nagsimula to noong 2017 NBA offseason habang nag-iensayo si Melo. Lagi siyang naka-hoodie sa pick-up games at workout runs. At doon, grabe, unstoppable ang galawan niya. Walang mintisan. Nag-viral yun sa social media kasi pag hindi maganda ang pinapakita ni Melo sa season, hinahanap nila yung Melo na naka-hoodie na hindi nagmimintes. Noong January 24, 2014, gumawa si Carmelo Anthony ng 62 points laban sa Charlotte Bobcats at hanggang ngayon, ito pa rin ang highest scoring game sa buong Madison Square Garden history. Maliban syempre sa 100 points ni Will Chamberlain. 23 out of 35 sa field, 6 na tres, 10 free throws at 0 turnover.
Parang wala talagang depensa ang Bobcats. Kahit anong tira ni Melo, pasok, step back, pull up, fade away, lahat swabe. Parang suki yata ang Bobcats noon sa mga gumagawa ng career high. Pero isa sa mga controversial na usapan sa Denver Nuggets ngayon kung kanino ba dapat i-retire ang jersey number 15. Dahil bago maging si Nikola Jokic ang hari ng Denver, si Carmelo Anthony muna ang mukha ng Nuggets. Si Melo ang nagpasigla ng basketball sa Denver mula 2003 hanggang 2011 at ginamit niya ang number 15 buong stint niya doon. All-star, scoring machine at nagdala ng Nuggets hanggang sa Western Conference Finals noong 2009. Pero dumating si Nikola Jokic and guess what? Parehong number 15 ang suot nila. Ngayon, si Jokic na ang may 3 MVPs, isang Finals MVP at unang nagdala ng Nuggets sa NBA Championship. Kaya pag nag-retire ang Denver ng jersey number 15, ano sa tingin mo? Para ba dapat to kay Melo na nagbalik ng buhay sa franchise o para kay Jokic na nagbigay ng pinapangarap ng Nugget fans, ang NBA Championship? Paki-comment ng iyong opinion at babasahin natin yan. At yan ang ilan sa pinaka-iconic na moment sa karir ni Carmelo Anthony. Hindi man siya nakakuha ng NBA Championship pero bilang pure bucket getter, solidified na ang pangalan niya sa kasaysayan ng basketball at ngayong Hall of Famer na siya, walang duda. Si Carmelo Anthony ay mananatiling isa sa pinakamahal at pinakarespetadong scorer sa NBA. Paki-like ng ating video kung nagustuhan mo, baka naman, and please follow or subscribe para sa susunod pang NBA kwentuhan. In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in!